Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Naging usap-usapin nga sa mundo ng social media. Tila bistado na nga at talagang huling-hukling akto ang ginawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng Senado. Dito nga natin makikita na talagang mga tuta ang mga Senado na ito dahil talagang pinahit-hit nga lahat ng pulburon ni Kuting ng Norte para pare-pareho nga sila na bangag at talagang gustong maging pulboronic at talagang maging mastermind at protector. Tila kawawa na naman ang bansang Pilipinas dahil sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na talagang ginagamit nila ang kanilang mga posisyon at ginagamit na nila ang ngayon ang mga kanilang konekta para makapagnakaw ng kaban ng bayan. Kaya naman talagang maraming dismayado at hindi nga ito pinakawalan at hindi nga ito pinalagpas at inilabas nga ito sa publiko at talagang hindi nga ito pababayaan at talagang patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan ni VP Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez at iba pa na talagang gusto na talagang matapos itong karumaldumal na nangyayari sa bansang Pilipinas sa pamumuno ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaluslos. Wal mga kaibigan, tila ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil nagiging basura na ang bansang Pilipinas at talagang inuuto lang lamang nila ang taong bayan at nagiging bulag sa katotohanan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ito, tignan natin. So pinuntirya si Mariel Padilla ngayon. Pinagsamang Mariel. No? Si Mariel na kung saan para bagang nagnakaw na ng 1.7 billion katulad sa ginagawa ni Lisa at ni Mel Robles sa PCSO. Okay? Para bang si Mariel Padilla, ba't ba ako Rivera ng Rivera? Si Mariel Padilla ay nakipagsabuatan sa smuggler kung i-headline ang mga buwaka ng Ginimis na ito. Okay, naghingi siya ng pasensya. Nanghingi na rin si Senator Padilla ng pasensya. Mali talaga na ginanon niya, pero titimbangin natin. Tinututukan ngayon, okay, ng mga trolls ni Tambaluslos at ni Kuting at ni Lisa. Kasi nga, Robin Padilla is associated with the Duterte and Senator Bongo. At yan talaga sila sanggang dikit pagdating sa politika. Kaya nga ako nabolja ko dati si Senator Robin Padilla dahil na hindi siya nagpasalamat kay Kuting Jr. dahil kinaray-karay din siya dun sa Unitim ek na yun, di ba? So nung time na yun, binolja ko siya. Pero this time, mga palangga, makikita mo, kung titimbangin natin, ang ginawa ni Mariel, okay, mali, nagkamali, nag-sorry. And it's okay, let's talk about it. Pero mainstream media, yung illegal na pagpupulboron ni Kuting, gusto niyong pagtakpan. Ano ang matimbang sa inyo? Yung pagturok ng IV drip, pampababeauty ni Mariel? O may ninakaw ba si Mariel ng bilyon-bilyon? Si Mariel ba o si Robin Padilla ay may ninakaw o nagpapanalo ng mayat-maya sa loto? Sila ba ay nakikipag-usabuatan sa smuggling katulad ni Lisa at ni Kuting kay Michael Ma? Si Robin Padilla ba ay nagpalaya ng katulad ni Sayarot o lahat pa ng mga polboronic? Okay, tuloy natin itong mga balita sa mainstream media. Okay. Tuloy natin. So, kinastigon siya. Nabastusan ng ilan sa Instagram post ni Mariel matapos ipakita ang kanyang beauty session sa loob ng mismo ng Senado. Burado na ito sa kanyang IG. Pero nakita natin, kasi parang sinasabi ni Mariel doon na glutadrip, anywhere. So, drip anywhere, tapos sinasabi niya pampaputi, pampachuchong, ganyan. Ako point of view ko dito, well, kanya-kanya naman tayong katawan. Okay? Hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo mga Pilipino gusto natin magpaputi. Di ba? Hindi ko lang maintindihan ba't gusto niyo magpaputi. Alam mo, when you go here in the States, di ba? Gusto nila yung kulay natin na brown. Hindi ko alam kung dyan sa Pilipinas, bakit
patikipay niyo gusto niyong katadtarin ng gluta. This is just my ano, no, my personal opinion. Kasi imagine mo kung forever kang magdi-drip, just me, okay? Wala akong pakialam kung anong gusto niyong gawin sa katawan ninyo. Pero dapat colonial mentality, sabi ni Mr. M. Ako, hindi, ayoko pa, although dati meron ako, nabudol ako nung nabudol din ako diyan yung mga networking na yan. Okay? That was a long time ago. Maybe 10 years ago na yata yun. Yeah, 10 years ago, nabudol din ako ng mga gluta-gluta na yan. Kaso lang, okay, I realized, okay, pinopromote ko kasi yung gluta-gluta dati, 10 years ago. Ito yun sa kaibigan ko. Pero ngayon, nagbayad ako 60,000 pesos. Yung mga networking. I'm not gonna name names na lang. Pero I realized, sabi ko, kasi ang ganda ng mga pangako, ikikita ka, ganito, ganyan. So, sa kaibigan mo gusto mong supportan, but I realized I'm not gonna promote something that I don't use. Melvin Lakindanong, thank you mga palangga. May anti-aging effect din kasi yun at anti-cancer. Talaga, hindi ko siya pa naaral. Pero ang sa akin, it's may persona na ayoko mag-promote ng isang bagay na sasabihin ko sa mga followers ko, nasubukan na, maganito kayo kasi ang galing-galing. Tapos hindi ko naman siya ginagamit. Diba? I just want to make money out of it. Kung ipopromote ko yung isang bagay, let's say kape, iniinom ko talaga siya, masarap. Yun pwede kong i-promote. Kung ipopromote ko sa inyo yung peanut butter ko, yun, masarap talaga. So kasi kinakain ko siya. Personally, ginagamit ko siya. Pero kung ipopromote ko lang yung gluta-gluta or anything, tapos gusto ko lang kumita ng pera, that's against my will. Yun lang sa akin. O, diba? Dapat mayroong ganong klaseng collaboration ng mga pinag-uusapan natin dito. Hi, Sarah, you're here. Okay. Ang side effect nakakatakot. Okay, sabi ni Victoria. Madam, Harlika, mabenta pa ba ang tan skin sa States? Oo naman. Ang iba nga ang dami nga nagpapatan. Nakita niyo mga ibang celebrity, nagpapatan sila. So, ang ganda-ganda ng kulay natin. Nung unang dating ko dito sa Jamaica, ang daming nag-aano sa akin, nagpapa-cute. Dahil sa kulay ko. Hello? Okay, tuloy na natin. Baka mapunta sa love story ko na naman. Mahirap na. Alright. Sabi dito, promotion of unproven FDA drug by media personality, indiscriminate use of Philippine Senate or logo, sabi ng internist at cardiologist na si Dr. Tony Lichon. Kaya naman pala. Very dilawan ito at ito ay appointed ni Kuting. Pero resign na rin to, di ba? But anyway, sabi niya dito, the Department of Health should be able to call out his illegal promotion. What's happening to our country? Oy, Lichon, di ba? Ang daming mga celebrities, ang daming mga nag-o-offer niya, kahit si Belo, si Ivy, nag-o-offer ng mga ganyan. Di ba? Illegal pala ito eh. Bakit pinapayagan yung mga beauty clinic na nag-o-offer ng ganito? Ibig sabihin, palpak ang ating gobyerno. Palpak ang mga buwaka ng ina dyan sa DOH na hindi nyo to sinisilip kung ito ay may hazardous effect or may bad effects in the future. Bakit nyo pinapapayagan na ito ay patuloy na pinagkikitaan ng mga clinic? Kung dyan tayo babase na ito ay illegal na sinasabi dyan sa mainstream media. Bakit ang illegal na pagsisinghot ni Kuting ng pulburon? Bakit hindi nyo i-highlight maya dahil presidente? Di ba? Illegal na sumisinghot ng pulburon. So ako si Mariel, okay, na-carried away lang ang hitad, hindi man siya nagnakaw ng kabanang bayan eh. Nagnakaw ba yan? Naghihirap nga yan nagbenta dyan ng mga kanyang, mga live selling niya. O sino tututukan natin? Si Mariel? Although asawa siya ng senador. Nagsige siya ng sorry. Ito'y pangtakip na naman. Although, pangtakip, nakakuha sila ng paraan para mapagtakpan ang pulboronic at ang issue ng pagpapanalo ng multi-billion dyan sa PCS o sa Lotto at ang mga issue sa smuggling. Okay, si Mariel, nagkasala na, nagkamali na siya. O anuhin natin si Mariel, wag natin tantanan. Tapos si Kuting, si Marcos Jr., kalimutan natin yung pagnanakaw nila. Ano ang importanteng issue sa inyo? Sige nga mga kabataan, na talagang talagang gusto niyong durugin si Mariel Padilla. Yang pag-drip ni Mariel, okay, na admittedly na hindi naging insensitive siya.
o yung pagiging insensitive ni Marcos Jr. na hindi pumunta sa mga kasundaluhan, yung six fallen heroes. Anong gusto nyo? Pagtutukan natin, wag na tayo mag-move on kay Mariel. Pero si Kuting, ang buha ka ng ina, na dinededma kayong lahat at inaabuso ang pera ninyo, ayaw i-highlight ng mainstream media. Kaya itong episode natin is samot-saring kasinungalingan ng mainstream media na ating buboljakin. Okay. Sabi dito ng ito pa mga balita. We have gone this low, sabi niya, if true, sabi nitong mga kaalyado ni Lisa Smugs. We need to validate and ask our leaders about this. Promotion of unproven drug by media personality, da-da-da-da-da. Ito. Okay, sa buradong post makikita ang nakaturok na parang swero ang naturang IV drip kay Mariel habang nasa background ang kanyang mister. Ito pa lang si statement ni Mariel. Drip anywhere is our motto. Hehehe. I had an appointment with drip in whatever, but I was going to be late, so I had it done here in my husband's office. Minsan kasi yung IG na yan o yung mga reel na yan, hindi mo na alintana na nakaka-post ka ng mga bagay na hindi dapat i-post. Kaya bago ka mag-post ng reel mo, lalo yung mga nakabukangkang katulad kay Smugs at bukangkang na si Emerald, dyan sa PCO, mag-isip-isip ka bago ipakita mo yung kipay labo mo. Okay. Sabi ni Mariel, I never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, ganyan-ganyan. Anyway, mga palangga. Ano na natin to? Tapusin na natin to si Mariel. What is your point of view? What is your point of view kay Mariel? Okay? Magbasa ako ng comment palangga. Anong point of view niyo kay Lola Mariel ninyo? Gugulang mga Cebuano, hakbang ng mga maiisog sa February 25. For Ma'am Raga, they're all effing clowns. I know, right? Mali siya talaga doon palangga. Ako naman, di ko siya tinotolerate. Mali siya, huwag mo na ulitin yun, Mariel. You learned your lessons. Okay? Sana hindi siya tularan. Di ba, tatis, may mga... But you know what? Para sa akin, ito ay mild lang tong kumbaga, na-carried away lang siya sa sobrang excitement niya. Akala siguro ni Mariel, maaaliw sa kanya yung mga netizen. It just so happened, tama naman na ginamit niyang opisina ng kanyang asawa na kailangan talagang maging sensitive siya sa mga bagay-bagay. Sabi ni ST Alejandrino, pag can't afford yung IV gluta, pag to brown skin again. Pantakip lang yan sa mga kapalpakan nila. Yes, sabi ni Arnold. Okay? Okay, let's talk about Kuting ang pulburon, di ba? So, sa mga mainstream media, okay, sana wag yung tutukan dahil Fourth Estate kayo, di ba? Na sinasabi nyo, kakampi kayo ng bayan. Tutukan yung mga illegal pulboronic activities ni Kuting. Yung pagpapalaya niya sa mga papalaya nila kay Sayarot, pakikipagsabuatan kay Michael Ma, na naging special envoy to China. Dapat dyan kayo umiikot. Itong kay Mariel, after that, move on na kayo sa pulboronic o illegal na pulboronic Kuting Jr. Okay? Para makatulong kayo sa pagbangon ng Pilipinas. Kaya, ikaw naman, Mariel, yan, actually, nakakaaliw yan eh. Okay, nakakaaliw yung mga dramatization niya sa kanyang live. So, matuto ka sa inyong, ngayon sa nangyari sa'yo. At dapat naman talaga, wag mong, my view, my opinion, it's not good. Kasi katawa-tawa tayo. Pero sabi ko nga, titignan natin, ano ba ang malaking kasalanan? Si Mariel na nagturok-turok dyan ng kanyang gluta-gluta? O si Lisa na tinuturok? Saan niya tinuturok ang pera na galing sa Kabanang Bayan? Saan nila tinuturok o inililibing, binabaon? Di ba? Turok is ibaon. Saan nila binabaon? Dinadala ang pera ng Kabanang Bayan. Mas concerned ako doon sa ginagawa ni Mariel kaysa dito mas concerned ako sa pera ninyo. Mas concerned ako sa hindi mo pera yan. Mas concerned ako sa ninanakaw ng mga kongresistang mga hinayupa at mga senador. Lahat sila ng mga nagnanakaw. Diba? Mas doon ang tututukan natin. Hindi lang itong bagay na ito na yes, it's true, hindi maganda yung na ginawa niya at nag-sorry naman sila. And that's it. Balik tayo sa issue. Wag nyo nang mainstream media pagtakpan ang pagiging polboronic tikoting. Okay, tuloy natin ang mga balita. Tuloy ang mga samot-saring balita mula sa mainstream media na ating buboltsakin. Okay, supina ng Senado natanggap na ng kampo ni Pastor Kibuloy. Natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang supina ng Senado na nag-uubliga
sa kanya na dumalo sa committee hearing sa March 5, 2024. Ako, for sure, hindi darating si si Pastor Quiboloy. Ang ayon dito, sabi sa subpoena, by authority of Section 17 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, bullshit na naman to, of the Senate, Republic of the Philippines, you are hereby commanded and required to appear before the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, then and there to testify under oath on what you know relative to the subject matter under the inquiry by the said committee on the date, time, place hereunder indicated. Sabi ni Saad sa subpoena ad testificandum na pinadala kay Quiboloy. Okay, di ba? Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ang committee na yan ang nagpadala ng subpoena kay Quiboloy. Let's talk about children. Si Lisa Ahas Araneta Marcos, kailangan niyo ipapasubpoena, ha? Virus, kailan mo papasubpoena si Lisa nakaparte ng extraction ng mga bata mula sa Turkey? Kailan niyo pa imbestigahan diyan? Ulit-ulitin ko to. Dahil, sabi ko nga, abangan niyo ang ebidensyang kakabog sa banga. Okay? Ngayon, isunod niyo to si Lisa na pinakialaman niya ang away mag-asawa, ang domestic, issue ng kanyang kaibigan at ginamit niya ang kapangyarihan, inabuso niya ang kapangyarihan ng ISAF, ng AFP, ng gobyerno para tulungan na dukutin o extract ang mga bata sa Turkey. Yang hayop na yan, ipatawag ninyo. Hindi lang si Pastor Quiboloy. Dahil mas malupit ang partisipasyon ni Lisa Ahas Araneta Smugs sa pagpapadukot ng mga bata mula sa Turkey. Abangan nyo ang ating vlog na special dyan, mga palangga. Alright? Nakagalit. Nakatakda ang Senate hearing. Yan, ulitin ko, virus. Bakit? Dahil yung kapatid mo na si Ginggay ba yan? Ginggay. Parang Menggay. Nagtatrabaho sa mga aboitis at ang mga aboitis ay kaalyado na ni Smugs. Kaya ngayon, hindi ka na nagsasalita ng mga diktador-diktador. Iyong bunganga mo, simula pa lang ni bata ka, nagsasalita ka na ng diktador-diktador. Ngayon, tahimik ka sa mga issue ni Lisa Smugs. Dahil papaano? Nagkabayaran na? Magkano? Kung nagkabayaran na, magkano ang Tiberos? Magkano ang pag-extort ninyo? Ay, pagkano ang pagbayad ninyo dyan sa mga hinila-hila nyo kay Quiboloy na mga what do you call it, mga Jotang Genimes na testigo. Kailan nyo hilain si Lisa na nasasangkot sa extraction o in other words, kidnapping? Kailan? Yayanigin natin ang buong mundo at hindi natin titigilan si Lisa Smugs na siya ay parte ng pag-i-extract sa mga bata, sa pamilyang nasa Turkey na nag-aalala sa kanilang buhay pero gusto niyang ibalik sa Pilipinas at naibalik sa Pilipinas ayon sa ating source. At abangan niyo muli ang ating bonggang-bonggang expose dyan. Alright? Bitin-bitinin muna natin para si Lisa ay umikot ang tumbong ng Jotang Genimes na yan. Nakatakda ang Senate hearing alas 10 ng umaga sa nasabing petsa. Ang subpoena para kay Quiboloy ay ipinadala sa tirahan sa Davao City at natanggap ito alas 1:30 ng hapon nitong Huwebes, February 22. Sa kabala nito, wala pang pahayag mula sa kampo ni Quiboloy kung dadalo siya sa pagdinig. Wala pa rin pahayag si Senator Risa Virus, chairperson ng committee patungkol sa usaping ito. Bago ang pagtanggap ng subpoena, sinabi na ni Virus ang kahalagahan ng personal na pagdalo ni Quiboloy sa pagdinig dahil kung hindi ay arestuhin ito. Yan, very Lisa Smugs. Aarestuhin. Grabe. Kaya, kailan kayo kikilos? Ang senador nyo at kongreso nyo, mga busabos. Ang presidente nyo, pulboronic. Ang first lady Ahas nyo, maya-maya nananalo sa loto. Kailan kayo kikilos, mga sir? Hindi ako sisigaw ngayon, Gamitan natin ng soft-spoken voice. Okay? Kailan kayo kikilos? Bega Warp, yes, excited na sa February 25. Kailan na? Lulubog na ang bangka ninyo. Palubugin natin ang bangka ng mga hinayupak na to. Bangka ng mga smuggler, bangka ng mga pulburon, bangka ng mga kawatan. Nakakagalit, di ba? Every single day sa mainstream, sa social media, di ba? Sa mga pagpapanggap ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaloslos, lahat.
Luging-lugi ang Pilipino dito. Kawawa kayo. Ang ultimate solution dito is kumilos kayo. Kumilos, get up, speak up, and pick them up peacefully. Kasi itong mga julol na ito, gusto nilang magbuwis kayo ng buhay araw-araw sa gutom. Hindi para sa pagmamahal sa Pilipino, kundi magbuwis ng buhay ang mga lolo't lola niyo sa gutom at hindi naalagaan sa ospital. Ang mga anak niyo hindi nakapag-aral ng maayos, walang makain, lahat. Alam niyo na yan. Kumilos na kayo, sama-sama tayo. Collectively, ika nga. Hindi pwedeng kumilos ang isa, dalawa, tatlo lang. Sama-sama. Kung sinasabi ni Kuting, sama-sama tayong babangon muli, sama-sama tayong ibaon muli sila. Not ibabangon, ibaon natin sila kung saan sila nababagay. Sa kumunoy, mga palangga. Kumunoy na umaapoy. Okay, tuloy na natin. Okay, panibagong balita. Vice President Sara binisita ang burol ng mga sundalong nasawi sa Lanao. Okay, sabi ni Sara, saludo ako sa kwento ng katapangan at kabayanihang ipinakita ni Sergeant Tapinit at mga kasamahan niya na nasawi at nasugatan. Sa atin pong pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala po itong pinipiling biktima. Alam nyo, tapos yung sabihin, Inday. Tandaan din natin na ang panganib ng paglalaganap ng kabataan sa sabi niya, sa TTT, okay? Here's the thing. Ang gobyerno ni Kuting ang nagpapalaganap ng Tiniti niya ang kinabukasan niyo. Diba? Ano ba yung Nanggugurgur. Nagurgur ang 6 na sundalo, nandun si Inday, si Kuting wala. Ang o panggugurgur, gamitan natin ng bonggang-bonggang salita. Ang pagtitititi o ang paggugurgur ng mga hinayupak na ito at nagkaroon yung mga militanteng grupo na nagpabagsak sa ating 6 na kasundaluhan o sa iba pang mga biktimang sugatan, mga palangga, ay walang pinagkaiba sa taksil na Kuting, sa paggugurgur niya sa inyo sa pamamagitan, ulit-ulitin ko, pagpapanalo sa loto, pagpapalabas ng mga pulburonik, at pagkikipagsabuatan sa smuggling business, agrikultura, kotse, kung ano-ano pa mga smuggling business, at pagdanakaw sa kaban ng bayan, pagbubukang kang lahat, pagbibili ng mga bahay nila, iba't ibang mga bahay, lahat sila may bahay, mga ayop. Wala kung ang nagbuwis ng buhay ay 6. Yung 6 nating mga palangga na kawawang nagbuwis ng buhay, mas malupit pa ang naranasan na ninyong lahat dyan sa Pilipinas kasi ang paggugurgur ng inyong kinabukasan o pagtiti, katulad ng pagtiti ng mga militante sa bansa o sa ating mga kasundaluhan ay wala pong mas masahol ang ginagawa ni Lisa, ni Tambaluslos, ng mga hinayupak sa gobyerno sa pagtiti o panggugurgur ng bawat kinabukasan ninyo. Right? Ang sabi ni Inday, nagpasalamat din ang Vice Presidente sa pamilya ng Tapinit dahil sa naging serbisyo raw nito para sa bayan. Muli sa ngalan ng buong sambayan ng Pilipino, ako po ay lubos na nakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng nakapanlulumong pangyayaring ito. Tama ka, Inday. Inday, kailangan ka namin. Yung nakapanlulumong ginagawa ni Tambaluslos, panlulumo na ginagawa ni Lisa Ahas, panglulumo at pagkukuha ng pera, lahat, laging hindi mawawala yung Lisa Smugs dito sa bunganga ko. Yan ang tutukan ninyo. Dahil ito 6 lang. 6 na buhay lang, nakawawang nagbuwis. Diba? Hindi niyo nang nakikita, hindi lang nakakamerahan, yung mga araw-araw na tumatangis na namatay sa ospital dahil tinatanggihan ng pampublikong mga doktor o pampublikong ospital dahil walang insurance o dahil mahirap, dahil kawawa. Hindi lang napipicturean lahat yan, pero yan ang larawan ng kahirapan everyday. Yung mga biktima ng pulburon sa inyong mga kanto na kinikitil ang kanilang buhay o nasisiraan ng, nawawala sila sa wisyo, nagkaroon sila ng mental effect sa kanila dahil sa paglaganap ng pagkalaglagap ng pulburon dahil hinahayaan ng gobyernong ito ang pulburonic na gawain dahil siya mismo ay modelo ng pulburonic. See? Kung nakapanlulumo yung nangyari sa 6 fallen heroes, mas nakapanlulumo ang nangyayari sa bawat barangay ninyo. At sino makakapag-witness niyan? Hindi ako. Kayo, mga kababayan.
Ay nako. Ayon naman sa Office of the President, nakatakda na ring bumisita si Duterte sa Prosperidad, Agusan del Sur para bigyang pugay si Private James o pupunta si Pangulong Duterte, James Porras. Binisita rin umano ng Vice Presidente ang Adventist Medical Center sa Iligan City at Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro City kung saan kasalukuyan ginagamot ang mga sundalong nasugatan sa engkwentro. Matatandang ipinahayag ng 1st Infantry Division ng Philippine Army kamakailan na 6 ng military personnel mula sa 44th Infantry Battalion at nasa 3 umano'y miyembro ng MAOTE ang nasawi sa operasyon noong February 18. Actually, habang napapanood ko yung TikTok ni Inday na pumunta siya sa Call Me Bubbles, thank you sa nag-send sa akin. My friend MM, thank you so much. Yung kayo yung mga nag-send sa akin. Nakita ko yung pagpunta ni Inday doon sa, Fallen Heroes. Sabi ko nga pinapanood ko, sana si Pangulong Duterte, alam ko, medyo mahina si Pangulong Duterte, nakita naman natin sa last niya, matanda na rin lolo natin, sana pumunta siya dito sa mga fallen heroes. And it's good to know, no? Na pupunta siya dito sa mga dating, naglingkod sa kanya. Dating tagapagtanggol, Hindi dati, tagapagtanggol at nung siya ay presidente pa. Gusto natin makita, ang dami ko nababasa, namimiss nila si Pangulong Duterte. Samantalang ang buwakan ng inang kuting, ayun, nagdi-dinner date sa asawa niyang mambubudol, pareho sila, at kapartner ng smuggling, okay? At ng polboron. See that? Ibang-iba. Hindi natin sinasabi na perfect nung panahon ni Duterte dahil may mga jutang genemis din. Diba? May mga pinagtatanggal din siya. Hindi naman masizero out yan. Pero kasi itong kuting talamak. Walang pakialam sa inyo. Nakuha pang mag-post ng pag-dinner date ng mga hinayupak gamit ang pera ng bayan. See that? Okay, tuloy na natin itong mga kaletsyang balita, mga palangga. Ito, Amy Marcos. Ito na nga, di ba kanina? Si Liza Smagsa naman ang punot dulo nito dahil inuutusan nga niya yung kanyang anak at si Tambalos na gipitin din itong si Amy. Kaya si Amy ay dapat mag-ngak-ngak na ng bonggang-bongga. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Patuluyan mo na yan. Wala nang kapakapatid, Amy. Bayan sa bayan na ito, mas kakampihan ka ng bayan kung tutuluyan mo yung kapatid mo na pulboronic dahil ikaw naman mismo ang nagmanikluhod kay Duterte na wag isama sa pulboronic list ang kapatid mo. Alam na alam mo yan. So itodo mo na to. Diba mo, binubolja ka na ni Lisa? And if you're really for the people, itodo mo na ang boljak. Wag nang magpa-tumpik-tumpik pa. Pinagpapaliwanag sa 13 billion pondo sa 4-piece. Ayun na what na niya na yan eh. Huwag natin basahin yan. Pinaliwanag niya na yan eh. Okay? Pinaliwanag niya na yan. Again, that is Lisa Smuggs motivated. Okay? Motivasyon yan ni Lisa Smuggs. Dahil nga si Amy sa ngayon ay kumakampi kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kasi tinatanaw ni Amy ang utang na loob na ginawa ng Pangulong Duterte sa tatay niya nang ipinilibing sa libingan ng mga bayani. Pero ang hinayupak na Lisa at Kuting, walang pakialam, yung taong tumulong sa kanila, katulad ni Kibuloy, na yun lang ang nagtanggap sa kanila, dyan sa debate na scripted debate, dun sa Okada. Di ba? Dun sa Okada. Remember that? Yan lang ang platform, yun lang ang venue o avenue na tumulong sa kanila. Pero, binabalahura nila ngayon. Di ba? Wala nga pakialam kay Sara eh. Sila ang ligaw ng ligaw kay Sara noon, nung time na bago tumakbo sa politika, pero ang ginagawa ni Ahas. Di ba? Mapaghiganti. Sabi ko nga, vindictive, narcissist ang mga buwakan ng inang ito, lalo na si Lisa Smuggs. So you speak up, get up, and pick them up. O ito, bakit napunta naman dito si Robredo? Ano to? Ex-Vice President Robredo bukas kumandidato sa pagkasenador sa 2025. O, asan ka na, Lenny? Asan ang diktador-diktador mo? O, para ka din sa vested interest. Kasi hindi ka pwedeng manahimik kung para ka sa Pilipino. Tingnan mo, walang statement si Lenny sa mga nananalo sa loto at maya-maya. Di ba advocacy sila? Kalaban nila ang mga Marcos diktador. Sino ba namumuno ngayon Marcos diktador? Tingnan mo, tahimik. Sa pagpapanalo sa loto, sa pulburon, tahimik din si Lenny. Again, itong mga taong ito, they are not for the people. Babalik siya sa sa eleksyon na naman. Basahin natin ang kaletsyang balita. Kinukonsidera na raw ng kampo ni Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa halalang 2025 kasama ang kapwa opposition. They're not opposition. Magkakampi na sila. Kasi tahimik ka, kung opposition ka, you talk about the pulburon issue of Marcos.
Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal na ginagawa nila sa bansang Pilipinas na hindi pinapalagpas ni Madam Maharlika at ng iba pang matitinong mga abogado dahil handa nilang itaya ang kanilang buhay para lamang matigil ang ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.